Sa lahat ng ating pinagdaanan, sa panahon ng pandemya at kalamidad, tayo ay kumapit pa rin sa isa't isa. At buong tiwala ninyong ipinakita ang inyong suporta sa serbisyo at paglilingkod namin sa paghahatid ng tamang balita at impormasyon, tulong na galing sa aming puso. Kaya naman, sa latest survey ng Kantar at Nielsen, nangunguna ang mga himpilan ng RMN sa buong bansa. RMN, Number 1 sa Luzon, RMN, Number 1 sa Visayas, RMN, at Number 1 sa Mindanao. radyo ng buong Pilipinas. Buong karangalan ng mga radyoman ng RMN Networks ang maglilingkod sa inyo. Maraming salamat, RMN. Number 1, Number 1. Wala nang iba. Radyo mo nationwide. Ito ang DXMY. The Music and News FM station of RMN. Sa Cotabato. 90.9. DXMY. Oras sa Pilipinas sa DXMY ganap ng alas 5 ng umaga. Tatak RMN. Kaganapan sa magdamag, inyo nang malalaman mula sa RMN News Center. Ito ang unang radyo, unang balita. Kinalap mula sa iba't ibang panig ng lungsod at bansa. Detalyado, walang itinatago. Ang numero unong pinapakinggan namin umaumaga sa bahay. Unang radyo, unang balita. Ang mga boses na kwentuhan namin mga tsuper. At tindera sa palengke. Unang radyo, unang balita. Ang programang gigising sa diwa ng bawat pamilyang Pilipino. Unang radyo, unang balita. Tatak RMN, radyo mo nationwide. Sa pong magandang umaga mga kasama, mga karadyoman, welcome. Pasok kayo sa unang radyo ng balita ngayong araw pa ng Miyerkules. Ngayon po ay 24 na po sa buwan po ng June 2026. Aba, San Juan pa lang ngayon. Kapistahan ni San Juan mga kasama. Kami po'y umaasa na nasa maayos kayong kalagayan at ang malusog na pangangatawan malayo sa anumang karamdaman. Samahan niyo po kami hanggang alas 6 sa paghatid po ng mga balitang nakalap ng inyo pong radyoman sa nakalipas na 24 oras dito sa loob at labas nating pinakamamahal na lungsod ng Cotabato sa napakarami po mga balitang dapat po ninyong malaman. Ating kagapay this morning si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Swan. Unang-una sa lahat, headlines. Dalawang tulak droga arestado dito sa Cotabato City kahapon. Una sa lahat, headlines. Sangguniang panglungsod, tinalakay ang dapat mahigpit na pagpapatupad ng seguridad sa mga paaralan para din na po mangyari yung mga kalintulad na nangyari sa Tacloban. Una sa lahat, headlines. ProBar pinapaigting na rin ang kanilang pagbabantay sa mga eskwelahan dito sa Bangsamoro Region. Una sa lahat, headlines. Dalawa patay sa nangyaring bakbakan sa bahagi ng Pahamudin sa Barangay Patot sa naturang bayan. Una sa lahat, headlines. Ito, kakaiba naman ito, anak, kanyang napatay ang kanyang nanay. Kasong parricide, isasampa sa lalaking pumatay sa kanyang mismong ina sa bayan ng Kabakan. Una sa lahat, headlines. Dating Governor Chavit Singson bumisita sa Camp Darapanan kahapon, nakipagpulong sa mga opisyales ng MILF. Una sa lahat, headlines. Programang pangkapayapaan tinalakay sa pagpupulong ng UPAPRO at Sulu Provincial Government. Una sa lahat, headlines. Ulama Conference isinaga naman sa Davao City. Una sa lahat, headlines. Pagkakaisa binigyan din ng Bangsamoro Wali. Una sa lahat, headlines. Lagit naman sa 3,000 mga kababaihan na sa Special Geographic Area ng Farm, lumahok sa isinagawang voters registration. Una sa lahat, headlines.
Samantala, MP Iqbal ay tinangging may kinalaman sila sa posibleng pagpapaliban ng halalan dito sa BARM. Una sa lahat, headlines. Integrated na sa paglilingkod o integridad sa paglilingkod sa kapwa, binigyan din ni ICM makakuha sa pagtatapos ng mga graduate school sa Cotabato State University kahapon. Una sa lahat, headlines. Balitang nasyonal, Senador, dating DepEd Secretary Sani Angara binisita ang San Jose na National High School sa Baguio ng Tacloban kahapon. Binisita ang naturang area ng crime scene. Una sa lahat, headlines. Samantala, itong Gorbox na kung sanay isa sa mga napag-alaman na pinapanood ng dalawang mga suspects sa pamamaril sa Baguio ng Tacloban, abay planong ipagbabawal dito sa Pilipinas dahil sa violenteng palabas. Una sa lahat, headlines. Balita naman na sa ibayong dagat mga kasama, Ebola cases sa Congo lumagpas na sa 1,000, kumitil na rin ng 254. Una sa lahat, headlines. O radyo, kinig na ng radyo, kinig na ng radyo! Para una ka, eto na. Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga. nakakarga na sa Unang radyo, unang balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang radyo, unang balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang radyo, unang balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Muli isang magandang umaga mga kasama, mga karadyuman. Welcome sa ating programa Unang Radyo ng Balita. Sa mga nagkakape sa mga sandalang ito, kape po tayo mga kasama. Native coffee na anas yung ating kinakape sa mga sandalang ito. Plus may kasamang biskwit. Wala kasing pandesal pa. Sarado pa. Wala pang malunggay na pandesal. Good morning sa 37 barangay ng Cotabato City na nakatuto po sa ating balitaan this morning sa 90.9 FM. Siyempre pa sa ating Facebook page sa viewer, huwag kalimutan na i-follow at i-like at i-share yung ating balitaan para kayo po updated sa mga kaganapan sa Cotabato City, sa BARM at sa iba pang panig po ng ating kapuluan. Good morning din sa ating mga driver na sweet lover, biyahing awang super, village super, sa mga tricycle driver sa downtown area, sa mga habal-habal driver, sa mga bus driver. Biyahing malalayo, Jensan, Davao, Cagayan, Dipolo, Gusami, Zamboanga, sa mga van driver, sa mga mangingisda at mga magsasaka po natin, mapya-mapita sa kanilang unsan. Diyan sa Bagsakan area, good morning. At sa bahagi po ng mega market sa mga tendero-tendera, ng gulet na karne, mapya-mapita sa kanilang unsan. Dumako tayo sa detalye po nating balita mga kasama. Ito, malungkot pa rin po na balita. Dahil dalawa po katao ang nasawi sa bakbakan sa bahagi po ng Barangay Patot sa Pamudin, Special Geographic Area, nasako po ng Bangsamoro Region. Patuloy na iniimbestigahan ng kapulisan ng pinagbulan ng insidente na ayon sa Pamudin MPS, Police Chief, Police Captain Rafael Bataan, isa sa mga tinitignang motibo ay ang matagal ng alitan ng magkabilang panig na may kaugnayan sa problema ng mag-asawa at ang lupang ibinigay bilang dori nung nakalipas na kasal. Lumalabas sa paunang investigasyon na naging usapin ang pagnanais umanong mabawi ang naturang lupain matapos ang paghiwalay ng mag-asawa. Nanawagan ng mga otoridad sa magkabilang pamilya na umiwas sa anumang hakbang na maaaring magdulot ng karahasan habang nagpapatuloy ang kanilang masusing investigasyon. Unang radyo, unang balita.
Dito naman sa bahagi po ng Kabakan na kung saan ay malungkot din po ito na balita dahil yung anak na kung saan ay sinasabing baka lulong sa illegal na droga abay kanya pong nasawi, natadtad nito ang kanyang nanay at nasawi. Kaya't kasong parricide ang kakarapin ng isang lalaki na nakapatay sa kanyang nanay na 59 anyos sa loob ng kanilang tahanan. Ito ay naganap sa barangay Kilagasan sa Kabakan sa North Cotabato. Ayon na sa inisyal na investigasyon ng kapulisan, natagpuan na ng mga otoridad ang biktima na wala ng buhay sa kusina ng kanila pong tahanan. Na ito po ay puno ng mga tama po ng saksak. Agad namang naaresto ang suspect na anak din ng naturang nanay. Na-recover sa pinangyarihan ng krimen ng isang matutulis na bagay at ang ininalang drug paraphernalias na isinasailalim ngayon sa pagsusuri. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Kabakan MPS ang suspect habang inihanda ng mga otoridad ang formal na pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Unang radyo, unang balita. Ano na bang nangyari sa ating mga kabataan ngayon? Nalulong sa illegal na droga, nalulong sa mga games, na mga violente pong mga games tulad po nitong Gorbox na kung saan yung dalawang estudyante na responsable sa pamamaril sa mga estudyante sa Tacloban sa mass shooting ay mahilig sa Gorbox. Ano ba itong Gorbox? Parang Roblox din ba ito? Delikado ito para sa ating mga nanay. Kailangan bantayan ninyo pong mga anak. Dahil kasunod ng karumal-dumal na sinapit ng tatlong mag-aaral at pagkasugat ng 13 iba pa ng mga estudyante sa bahagi ng Tacloban, pansamantalang ipagbabawal ng Cybercrime Investigation ng Coordinating Center ang paglalaro ng online gaming app na Gorbox. Ayon kasi sa initial na investigasyon ng pulisya na pag-alamang naglalaro nito ang isa sa mga suspect sa naturang pamamaril sa Tacloban. Ang larong Gorbox sa isang rated 18 plus game na may temang extreme violence at iba pa na kung saan tinuturuan ng mga pumapasok sa naturang app na papano humawak ng baril at papano ipaputok ang baril ng sentido o sa ulo. Kaya talagang napakadelikado ito. Yung isa sa mga suot ng suspect sa naturang pamamaril ay kahalintulad din po ng mga nasuot na mga t-shirt sa mga insidente ng mass shooting sa Amerika at sa iba pang panig ng ating mundo. Unang radyo, unang balita. Dito nga sa Probar, mas pinapalakas ng Probar ang kanilang hakbang sa seguridad sa mga paaralan upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at ng mga iba pang school community. Kabilang sa mga ipapatupad ang mas madalas na pag-iikot ng mga pulis sa mga paligid ng paaralan, pakipag-ugnayan sa mga school officials at mas maigpit na koordinasyon sa mga local stakeholders upang maagapan ang anumang posibleng banta sa seguridad habang sila po ay nasa loob ng paaralan. Ayon sa Probar, mahalaga ang pagtutulungan ng kapulisan, mga paaralan at na komunidad upang mapanatili ang kapayapaan at naligtas na kapaligiran sa pag-aaral, lalo na kasunod ito ng naganap na insidente ng mass shooting sa bahagi po ng Tacloban na kumitil ng 3 buhay at pagkasugat naman ng 13 iba pa. Unang radyo, unang balita. Kaya nga kahapon dito sa ginawang 50th regular session ng sangguniang panglungsod ng 18th SP, natalakay din po ang naturang usapin na paghigpit sa mga pagbabantay sa loob po ng school premises at kailangan ba rin din po mga orientation sa mga estudyante kung anong mga dapat gawin sa mga guro at sa mga sikyo para nang sa ganon alam na po nila ang kanilang dapat gawin kung sakaling may mga ganong insidente. Isa ito sa mga naging laman ng privilege speech kahapon ni City Councilor Muhammad Ali Datsa Mangelan. Ganon din si City Councilor Gadsuri Mitimbang na magpapasa po ng panukalang batas sa SP para matiyak ang seguridad ng mga kabataan habang sila po ay nasa loob po ng mga paaralan. Unang radyo, unang balita. Unprepared. Kaya
ang panawagan natin sa lahat ng public and private school in Cotabato City, i-review, higpitan at seryosohin ang pagpapatupad ng school security measures. Mahalaga po na malinaw ang sistema sa loob ng bawat paaralan mula sa pagpasok at paglabas ng campus. Pagbabantay sa entry and exit points hanggang sa proseso kapag may kahina-hinalang kilos, pagbabanta o emergency. Kapag seguridad ng mga bata ang usapan, hindi pwedeng paalala lang, dapat may malinaw na pagpapatupad. Malaga rin na ang security guards, teachers, school heads, and student ay may sapat na orientation sa emergency procedures. Kapag man nangyari, hindi dapat doon pa lamang magkakaroon ng kalituhan. Mas mabuti nang malinaw at kung sino ang tatawagin, saan dadalhin ang mga bata at paano makikipag-coordinate sa barangay at PNP and other authorities. I also urge our school to strengthen coordinations with the barangays, the PNPs, and the concerned office of the city government. Hindi pwedeng kanya-kanya. Unang radyo, unang balita. Samantala sa iba pang balita mga kasama, bumisita si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa Camp Darapanan na Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte kahapon at nakipagpulong sa mga opisyal ng Moro Islamic Liberation Front upang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng kapayapaan at ng nalalapit na halalan dito sa BARM. Sa panayam, ibinahagi ni Singson ang kanya pong mga obserbasyon hinggil sa sitwasyon sa farm, kabilang na ang mga usaping may kaugnayan sa politika at mga talakayan sa social media. Anya, mahalagang mabantayan ang mga pangyayari habang papalapit ang eleksyon upang mapanatili ang kaayusan dito sa reyon. Unang radyo, unang balita. Ito po dito dahil nung namin yung pagpapito, akala na siya ng bintang. Kaya sinasabi ko agad na siya ang nangakaw sa pagpapito. Hindi ako masagot dahil may ebidensya ako. Nung niresyon niya yung gift to 5,500 blood control. Hindi po totoo yung mga umalap-up ang problema. Blood control, 5,000. Wala akong sinayo. Dahil ano nila yun, lahat ng departamento may traffic ako. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras sa Pilipinas sa Deximoy, ganap ng 5:19 na po ng umaga. Tatak RMN. Atin na po nga tunguin mga kasama, report natin mga kasamang Radyoman na kumala po ng balita. Ating balikan na si Radyoman, ating unang dakwan na si Radyoman.webs dahil dalawa katao arestado dito sa Cotabato City dahil sa illegal na droga.
Sa detalye si Radyoman Datweb sa Abang. Ronda Presinto. Arestado ang dalawang lalaking drug suspect matapos kumagat sa drug bypass operation ng City Police Drug Enforcement Unit alas 2:40 ng hapon kahapon sa bahagi ng Purok Nunangan, Malagapas, Rosario Edsten, Cotabato City. Kinilala mga suspect na sina Samron Salik alias Kokey, 20 anyos at Jonathan Pascual, 27 anyos kapwa residente ng Aristen sa lungsod. Nasamsam sa transaksyon ng isang maliit na pakete na naglalaman ng suspected drugs na may timbang 0.08 grams na nagkakalaga ng 544 pesos. Nasa kustodiya na ng Police Station 1 ang mga suspect at inianda ng kasong paglabag sa RA 9165 na isasampa laban sa mga ito. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Datweb sa balitang yan. Samantala dakwa natin sa Radyoman Maestro, isang 52 anyos na lalaki may warrant of arrest. Arestado ng Police Station 1 sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Saw. Ronda Presinto. Kalabuso ngayon sa Police Precinct No. 1 ang isang 52 anyos na lalaki matapos aristohin ng mga otoridad sa isinagawang service warrant of arrest Don Roman Belo Street, Barangay Poblacion 6 sa Cotabato City kagabi. Kilala ang naturang suspect na si Ibrahim de la Peña Samad, may asawa, self-employed at residente ng Purok Laureana, Barangay Poblacion 7 sa lungsod. Batay sa ulat ng Police Precinct No. 1, bandang alas 10:40 ng gabi nang isinagawa ng tracker team ng Papawan sa pangunguna ni Police Captain Anwar Mambatao, Station Commander. Tuwang ang Second Maneuver Platoon ng CMFC na pinaumunuan ni Police Captain Harmin Sinsuat sa sinagawang operasyon ilalim ng supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Anthony Sarigumba, Falls Commander. Naaresto ang akusado sa bisa ng warrant of arrest kaugnay sa kasong paglabag sa Article 282 ng Revised Penal Code o grave threats. Ang naturang warrant of arrest ay nilabas sa ilalim ng Criminal Case number 18800 ni Honorable Angelito Benzel Rasalan, Acting Presiding Judge ng Municipal Trial Court and Cities 12 Judicial Region sa Cotabato City. Sa kasalukuyan ay nasa kustodiya na ng Police Precinct No. 1 ang naturang suspect habang isinailalim sa kaukulang legal na proseso. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Dakwa natin sa Radyoman Dato Jul, sinasabing 4 katao naman arestado sa bypass operation sa Tacorong. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul di Mapalaw. Ronda Presinto. 4 na sangkot sa iligal na droga ang inaresto ng mga otoridad sa bypass operation sa bahagi ng Purok Waya-Waya, Barangay San Manuel, Tacorong City, Sultan Kudarat Province. Kinilala ang mga sospek na sina alias Bapa, 41 anyos, driver, Kabile, 46 anyos, negosyante, Jinggoy, 28 anyos, mekaniko, at Daud, 45 anyos, na pawang residente ng Tacorong City, Sultan Kudarat. Ayon sa ulat, nabuwag din ang isang pinaginalang drug den sa nasabing lugar kung saan na-recover sa mga sospek ang tinatayang 6 na gramo ng shabu na may standard drug price na abot sa 40,800 pesos. Iba't ibang drug paraphernalia, mga cellphone at bypass money. Naharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek na kasalukuyang nasapitan na ng Tacorong City Police Station. Kasama mo sa DXMY 90.9 Arimen Cotabato, Radyoman Julie Mapalaw, Tatak Arimen. Unang radyo, unang balita. Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala dakwa natin sa Radyoman Daisy sa kanyang report. DHSUD-12 nagbabala sa publiko laban sa mga loteng ibinebenta ng hulugan. Sa detalye sa Radyoman Daisy Mangod. DXMY. Tatak Arimen Report. Pinag-iingat ng Department of Human Settlement and Urban Development o DHSUD Region 12 ang publiko laban sa mga hulugang lote na iniaalok sa iba't ibang social media platform. Ayon kay DHSUD 12 Director Ben Leo Harangue, ipinagbabawal ng batas ang pagbebenta at pag-aanonsyo ng mga subdivision lot at raw lots sa Facebook at iba pang social media platform kung walang kaukulang Certificate of Registration and License to Sell o CRLS mula sa kanilang ahensya. Anya, binabaha ng mga alok na hulugang raw lot at subdivision lot ang social media kung saan gumagamit ang mga nagbebenta ng agresibong paraan ng pag-aanonsyo kahit wala namang pahintulot mula sa DHSUD.
Nagbabala si Harangue na ang pag-aano ng real estate projects nang walang pag-aproba ng DHSUD at ang pagsasagawa ng bentahan ng real estate nang walang kaukulang lisensya ay maaaring magresulta sa administratibo, sibil at kriminal na pananagutan. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radyo Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Sir Amay Samrod. Good morning Sir Amay Samrod. Condolence daw doon sa pamilya Mastura Matalam na pumanaw kahapon. Good morning kay Father Elmar Cortel, kay Lota Sapi sa Qatar, kay Moy Moy. Good morning kay Ray Molins ng makilala kay Dani Pigkaulan. Good morning kay Nuraida Dungon Sabdula sa bagay ng Pikit, kay Dara Uyaw. Good morning sa Metro Maynila kay Saimosa Sangki Amadas. Ng Aper Tabiran sa Kabuntalan kay Menji Ismael. Good morning ng Barangay Leong. At kay Mads Gundarangan Enoch, good morning. Kay Sir Teng Abdul Karim sa bagay ng supermarket area, good morning. At kay City Administrator Abdul Wahab Mintimbang. At kay Sultan Kudrat Administrator Sultan Banjo Mampun Alhaj, good morning po sa inyo. At kay Mads Gundarangan Enoch from Gang Sultan Kudrat sa Maguindanao del Norte. Oras natin ganap ng alas 5:26 na po ng umaga. Oras na para tayo pa'y humigop ng Masilman Strong Coffee. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Magandang araw mga suking tagapakinig. Kasama po natin ngayon si Tatay Antonio. Tay, paano po naapektuhan ng diabetes ang paningin ninyo? Laging lumalabo ang paningin ko. Parang lagi ako nakatingin sa araw. Napakataas talaga ng sugar level ko. Minsan umahabot na talaga sa 320. At anong solusyon po ang natuklasan ninyo? May kaibigan na nagsuggest sa akin ng iBerry. Dahil natural ang ingredients nito, sinubukan ko. At maniwala ka, ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko. Ngayon, wala na ang panlalabo at nakakabasa at nanonood na ako ng TV nang walang hirap. Subukan din ang bagong produkto na iBerry Gold na may 10 mg na lutein. Mabibili na sa pinakamalapit na butika sa inyo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ako'y nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Rexidol Forte! Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Kada adlaw magsigi og trabaho. Pagkatas na dayon diha. Dapat unta. Alin, ang gatas nga para nimo. Saktong diet ug exercise. Sabang pampaligon sa lawa. Nasabot kaya ang pack. Kaya na gyud kaayo. Gatas para nimo. Abot kaya na. Palit na ug Anlin. Karon available sa Abot Kaya Pack para sa kaligon sa Anlin nga nasa 12 pesos SRP ra. Barato na kaayo. Tatag ng Anlin, abot kaya na. At age 50 pataas, posible ang good quality of life kapag tama ang level ng nutrients sa katawan. Piliin ang doctor-prescribed Centrum Silver Advance. Ang kumpletong formula nito ay mahigit sa 25 nutrients na tumutulong sa immunity, healthy heart at sharp memory with proper diet and exercise. Alam niyo ba, ayon sa clinical research, ang pag-inom ng Centrum Silver Advance araw-araw kasama ang tamang pagkain at exercise ay nakatutulong sa memory habang tumatanda. Napapanatiling matalas ang isip, malinaw ang memorya at maayos na nakaka-focus. Ang mga nasa edad 50 pataas ay matutulungang magkaroon ng good quality of life kung iinom sila ng Centrum Silver Advance kasabay ng tamang pagkain at exercise. Take Centrum Silver Advance daily. Ito ang Medifax for Centrum. Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The #1 multivitamins for age 50 plus. Magkaiba man tayo ng karanasan, pareho naman ang gusto natin bilang Bangsamoro. Kapayapaan! Trabaho at oportunidad. Mas magandang kinabukasan! Kapag nagsama-sama ang iba't ibang boses, mas lumalawak ang pag-unawa at pagtutulungan. Kaya ang Bangsamoro Federalist Party ay binubuo ng mga dating revolusyonaryo, mga lingkod bayan at ng iba't ibang sektor ng lipunan. Dahil sa pag-angat ng Bangsamoro, dapat lahat kasali. Bangsamoro Federalist Party. BFP for Bangsamoro. Para sa Bangsamoro. Ahoy!
Kidney Care Time! Perhesyo ning magpa-dialysis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care? Ako si Loloy taga Danau, 50 ang edad. Tulo na kabuan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care. Nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sakit nga likod ug hawak, ngulngul nga mga kasukasuhan, hawoy nga kaluwasan, aniya na ang Nance Liniment Oil. Ang tubag sa mga kasakit, gama kini sa mga natural na mga elemento sa mga tanom. Maayo kini sa mga adunay arthritis ug rayuma. Pwede sab kini sa mga buros ug mga bata, labi na sa adunay pinakang lamok ug uban pang mga insekto. Dakong tabang usab ang Nance Liniment Oil para sa mga na-stroke ug paralisado aron mas mapadali ang ilang pag-recover. Kinisab ang mga ginagamit sa mga masahista ug mga asawa aron siguradong wagtang ang mga panuhot ug pamugnaw ni Mister. Nance Liniment Oil, sukad kani adto hangtod karon, mabati ang tinuuray nga haruay nga pamati. Nance Liniment Oil, available sa tanang butika. Halalang Bangsamoro. Assalamualaikum Bangsamoro. Alam niyo ba na isa sa mga amended provision ng Bangsamoro Electoral Code ayon sa BAA 88 ay ang manner of election para sa sectoral representatives? Ayon sa Section 8 ng BAA 88, maliban sa sektor ng non-Moro indigenous people, ang reserved seats para sa youth, women, ulama, settler communities at traditional leaders ay iboboto through plurality of vote. Ibig sabihin, ang pagpili sa sectoral representatives ay hindi na sa pamamagitan ng assemblies, kundi sa pamamagitan ng pagboto natin sa kanila. Ang may pinakamaraming nakuhang boto ang siyang uupo sa reserved seats. Kaya sa kauna-unahang election, piliin natin kung sino ang nararapat na sectoral representatives. Halalang Bangsamoro. This infomercial is brought to you by the Bangsamoro Information Office. Ang kondisyon na gustong iwasan ng isang tunay na lalaki ay ang erectile dysfunction o impotency. Ito ay lubhang nakakaapekto sa self-esteem at confidence, lalo sa sexual relationship ng mag-asawa. Pero huwag nang mag-alala kaibigan, abot kamay mo ang solusyon dyan. Mega Man, the certified energy booster and libido enhancer. Mega Man. Ito ay FDA approved, mabibili lang sa mga butika. Lumalabas ang aming pagkalalaki at mayroong magagandang mga babae. O radyo! Kinig na ng radyo! Kinig na ng radyo! Para una ka, eto na! Lahat ng kailangan mong malamang balita, Impormasyon, reaksyon, aksyon, umaumaga, nakakarga na sa Unang Radyo, Unang Balita. Sa bago at umarangkadang programa para sa mga naghahabol ng oras. Umaumaga, bago ka lumarga, mga kaganapan ay alam mo na. Unang Radyo, Unang Balita. Dito lamang yan sa DXMY RMN Cotabato. Unang Radyo, Unang Balita. Isa na namang produktong Tatak RMN. Radyo mo. Nationwide. Oras, ganap ng alas 5:33 na po ng umaga. Tatak RMN. Gaganda na ang gising nyo. Mainit na balita sasalubong sa inyo. Unang Radyo, Unang Balita. Tuloy sa paghatid po ng mga balita nga nakalap na niyo pong Radyo Man ngayong araw po ng Wednesday. Araw po na ina ng laging saklolo, 24 sa buwan ng June. Ngayon po ay San Juan, kapistahan ni San Juan mga kasama. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin sa ating Facebook page live. Pasensya doon sa mga unang nagpadala po na inyong pagbati. Hindi po natin nabati dahil biglang nagkaroon po ng diferensya yung ating Facebook. Biglang nawala.
Yung last part ang ating nabasa mga kasama. Good morning kay Swaga Bla, good morning. At kay Elmer Bong Angeles, kay Kuya Rael Cordero, good morning. Kay Rohaila Dangenso, kay Marvin Leon, good morning. At kay Parid Sabdorakman Impal sa Upper Tabiran, good morning din po sa Team Talipapa, kay Sarge Wanday, kay Ate Jane, Kuya John Amisa, good morning. Kay Kuya Rigor at kay Ate Bing, kay Ma'am by Mems Balaw sa bagay ng San Pablo Village sa Cotabato City, good morning po sa inyo. At dito rin po sa bagay ng Awang, kay Ate Liding, Kuya Tata, kay Sir Kadapi Oto ng Land Bank, at kay Kuya Raymond Abakahin, kay Star Shooter ng Lagundi sa Tugunan Special Geographic Area, good morning po sa inyo. Kay Diosdado Saren de Roma, good morning from RH1. Kumusta ka naman, retired Police Major Diosdado de Roma dito sa Cotabato City. Sa iba pang balita mga kasama, tinanggi ni Bangsamoro Parliament Member Muaga Iqbal ang paratang na sila umano ang nasa likod ng mga hakbang na maaring magdulot ng pagkakantala sa first parliamentary election sa Setyembre. Sa pareham, sinabi ni Iqbal na mula pa sa simula ay malinaw ang kanilang paninindigan na dapat patuloy ang halalan upang mabigyan ng pagkakataon ng mamamayan na pumili ng kanilang leader. Iginit niya na wala silang dahilan upang harangin ang pagpapaliban ng eleksyon dahil hindi sila makikinabang dito. Binanggit din ni Iqbal na matagal nang kinukwestiyon ang ilang batas kaugnay sa redistricting bill sa farm, kabilang ang BAA number 77, BAA 86 dahil sa umano'y issue ng gerrymandering. Binigyan pa ni Iqbal na nanatiling pareho ang kanilang posisyon, ang pagsasagawa ng malaya, patas at kapanipaniwalang halalan. Right from the start, ang posisyon po namin ay talaga magkaroon ng election para magkasubukan na kung sino gusto ng taong bayan. Asa kapag tingnan mo yung mga batas na pinasa sa parliament, yung BAA 77, include ang gerrymandering yan. Kahit na hindi abogado, alam na talagang nabagyan sa batas. And then yung sumunod na batas na pinasa, BAA 86, ganoon din, substantially, Unang balita. Samantala sa ibang balita, nakuha na ng kanyang kamag-anak ang bangkay ni Nobito Corpus Alipio matapos nung matagpuang palutang-lutang sa ilog sa barangay Batungkayo sa Datuan Muntamal sa Maguindanao del Sur. Ayon sa mga residente, nakita nila ang bangkay at kagad itong itinali upang hindi na matangay ng agos at upang madali itong makilala ng kanilang pamilya. Si Alipio ay residente ng barangay Liit sa area po ng Lambayo, Sultan Kudarat at pansamantalang naninirahan sa barangay Nabundas sa Maliligaw Special Geographic Area kung saan siya po ay nagbabantay ng mga itik. Batay sa impormasyong nakalap ng huli umano ng isda ang biktima kasama ang kanyang mga kasamahan. Gayunpaman sa kanilang pag-uwi ay hindi na umano nakasakay sa bangka. Dahil dito, pinanuwalang nalunod si Alipio na naging sani ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang iba pang detalye sa kanya pong pagkamatay. Unang radyo, unang balita.
Sa iba pang balita, good news naman mula sa tanggapan po ni MP Atty. Giba Sinarimbo na kung saan bukas na ulit sa kanyang tanggapan para sa endorsement sa mga pasyenteng mag-avail ng Bangsamoro Health Outreach Program for everyone. Itong BHOP ng Ministry of Health. Ang naturang programa pwedeng maserbisyo ang pwedeng i-endorso medical assistance kabilang ang hospital bill, gamot at laboratory fees. Ang mga ospital na covered po dito sa BHOP ni MP Atty. Giba Sinarimbo, ang Notre Dame Hospital at itong Cotabato Sanitarium and General Hospital sa Sultan Kudarat, Dr. Ramon Pisante Clinic and Hospital sa bayan po ng Libungan sa North Cotabato. Hindi cover sa naturang assistance program ang outside farm residency, ang burial assistance, dialysis treatment at ang assistive device. Kailangan lamang po ihanda ang valid ID ng pasyente, hospital bill o reseta, medical abstract para sa hospitalized patient, pangalan at contact details ng watcher at ng nagre-request. Kontak lamang si Mr. Nasa Muhammad sa kanya pong tanggapan alas 8 hanggang alas 5 po ng hapon dito sa bahagi po ng kanyang tanggapan sa corner San Gregorio at San Juan Street sa RS13 sa Cotabato City, malapit sa Kimpo Elementary School dito sa Cotabato City weekdays. Hintayin na ma-aproba ng endorsement 10 to 15 minutes ang waiting area o waiting time. Dalhin ang mga endorsement kasama ang original na kopya ng mga dokumento sa Social Welfare Assistance Desk sa ospital at hintayin ang mga approval. Unang radyo, unang balita. So, malaking tulong po yan para sa mga may pasyente sa mga paggamutan, lalo na dyan sa NDH. Muling naghatid ng suporta sa edukasyon na si Councilor Edwin Lumayon Ali sa pamamagitan ng pamamagi ng teaching aids sa Madrasa Layman sa bahagi ng Baguer, Pahamudin Special Geographic Area. Ito na ang ikalawang batch ng distribution sa ilalim ng kanyang teaching aids program para sa mga paaralang Arabic na naglalayong makatulong sa mga teachers at mga mag-aaral sa kanilang pang-araw-araw na pag-aaral. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Madrasa Liman sa patuloy na suporta ni Councilor Ali sa pagpapalakas ng kalidad sa edukasyong Islamiko sa kanilang komunidad. Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, nakikita ni MP Atty. Ketem Kadatuan Jr. ang prinsipyo na nariyan din sa advokasya ng Bangsamoro Federalist Party kung kaya't kanya pong isinusulong ang pagpapalakas ng BFP na kung saan siya po'y napili bilang 9th nominee. Unang radyo, unang balita. Na magkaroon ka ng consultation. Ang federalism kasi, ang advocacy niya is that the power, the central power, yung sa pinakataas, which is the regional government, yung authority, including the financial resources, will trickle down up to the bottom. Para mag-trickle down yun pababa, kailangan ng consultation. Down to the barangay, down to the municipalities, down to the provinces. So complied na yung Waamruhum Shurabay na. Second is yung participation. Ganun din. Not only to consultation, pero yung participation sa governance. So yung barangay, makakapag-participate siya kung paano ba i-handle ng regional government yung Unang radyo, unang balita. Sa iba pang balita, mainit na tinanggap ni na Sulu Provincial Governor Abdur Sacortan na Desaican at Vice Governor Sacortan si Presidential Peace Advisor Mel Senen Sarmiento sa kanyang pagbisita sa nasabing lalawigan. Dito ay nakipagpulong siya sa mga lokal na opisyal upang talakayin ang mga programang pangkapayapaan at pangkaunlaran na pinapatupad sa Sulu.
Nakipagpulong rin siya o rin ang peace advisor sa mga miyembro ng MNLA Peace Implementing Committee sa panguna ni Nor Miswari at iba pang mga opisyales. Unang radyo, unang balita. Tambalang matinis sa mga balitang maiinit sa unang radyo, unang balita. Oras ganap ng 5:45 na po ng umaga. Tatak RMN. Bumangon na at tumutok sa Unang Radyo, Unang Balita! Ating balikan mga kasama at mga kasamang radyoman na kumala po ng balita. Balikan natin sa radyoman.web sa kanyang report. Mas pinaigting na seguridad sa mga paralan isinusulong sa Cotabato City Council kasunod ng pamamaril o mass shooting sa Tacloban. Sa detalye sa radyoman.web sa abang. DXMY. Tatak RMN Report. Ikinabahala ni Councilor Guazuri Eliboy Midtimbang ang naganap na pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Tacloban City na kinasasangkutan ng dalawang minor de edad kung saan isang panukala ang kanyang inihain sa 18 sangguniang panlunsod para sa dagdag seguridad ng mga paaralan sa Cotabato City. Nakasaad sa kanyang panukala ang pagpapausay sa loob at labas ng campus, pagigpit sa mga panuntunan na inihalimbawa ang pagsusuri sa mga pader na posibleng dadaanan ng mga pasaway na estudyante o individual, alerto ng pagsuri sa ID o mismong estudyante at iba pa. Bilang chairman ng Committee on Education, hinimok ni Midtimbang ang mas pinagting na koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan, school administrators, Parent Teachers Association o PTAs, law enforcement agencies at iba pang stakeholders. Binigyan din pa ng opisyal na huwag nang hintayin mangyari ang trahedya sa lungsod kung saan sa pamamagitan ng nasabing panukala, positibo ito ang matutugunan ang mga pagkukulang sa bawat paaralan. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs Abang Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat at web sa balitang yan. Samantala, 14 na miyembro ng Dawla Islamia kusang sumuko sa militar. Sa detalye sa Radyoman Maestro Rahiban Saw. DXMY. Tatak RMN Report. Kusang sumuko sa pamahalaan ng 14 na miyembro ng Dawla Islamia sa isang surrender ceremony na isinagawa sa headquarters ng 38th Infantry Battalion sa Barangay Buayan sa bayan ng Datopiang sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Army Major General Jose Vladimir Cagara, commander ng 6th Infantry Division, kabilang sa mga sumuko ang 4 na dating miyembro na may kasanayang sa paggawa ng improvised explosive devices o IEDs. Sinabi ni Cagara na naging matagumpay ang pagsuko dahil sa pagtulungan ng militar, mga lokal na opisyal at mga Islamic leaders sa rehiyon. Nangako rin ang dating mga rebelde na hikayatin ang iba pang mga kasapi ng Dawla Islamia at BIFF na magbalik loob na sa pamahalaan. Patuloy naman ang pagbibigay ng livelihood assistance ng 6th Infantry Division, mga LGU at Bangsamoro Government upang matulungan ang mga sumukong dating rebelde na magsimula sa bagong buhay sa tala ng militar. Umabot na ng 2,612 ang dating kasapi ng Dawla Islamia at BIFF ang sumuko mula noong 2019. Kasama mo sa DXMY 90.9, Radyoman Maestro Rahiban sa Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Maestro sa balitang yan. Samantala, babaeng may standing warrant of arrest arestado sa Midsayap. Sa detalye sa Radyoman Dato Jul Di Mapalaw. Ronda Presinto. Dinakip ng mga otoridad ang isang babae sa bayan ng Midsayap sa North Cotabato matapos silbihan ng warrant of arrest kaugnay ng kasong falsification of private documents. Kinilala ang suspect na si Elias Karen, 35 anyos, na residente ng Barangay Poblacion 5 ng bayan na nahuli sa isinagawang operasyon ng Midsayap Municipal Police Station Tracker Team, katuwang ang iba pang mga intelligence units. Ayon sa pulisya, ang suspect ay may kinakarap na kasong paglabag sa Article 172 ng Revised Penal Code at may nirerekomendang piyansang abot sa 36,000 pesos. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Midsayap MPS ang naarestong suspect habang hinihintay na lamang ang commitment order ng korte para sa kanyang nakatakdang paglilitis. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyoman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita.
Salamat Dato Jul sa balitang yan. Samantala balikan natin sa Radyo Man Daisy sa kanyang report. DepEd at PhilHealth ay nilunsad ang yakap at kalinga karaban sa BARM sa detalye sa Radyo Man Daisy Mangod. DXMY RMN Report. Nagsanib puwersa ang DepEd at PhilHealth para idaos ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Kalinga Caravan sa Notre Dame Village Central Elementary School sa Cotabato City bilang bahagi ng pagpapalawak ng serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Nagbigay ang inisyatiba ng libreng pinagsamang serbisyo ng kalusugan, psychosocial support at edukasyon sa mahigit 100 mag-aaral, guro at magulang sa Bangsamoro Region. Ayon kay PhilHealth BARM Acting Regional Vice President Darugon Macarambon II, layunin ng caravan na mailapit ang pangunahing serbisyong pangkalusugan sa publiko sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Ministry of Health o MOH at City Health Office upang matiyak ang pagkakaroon ng akses ng komunidad sa preventive at responsive care. Bahagi ang caravan ng Clinics for Learners Access to School Health Services Plus o CLAS Plus program, isang inisyatiba na naglalayong i-connecta ang mga klinika sa paaralan sa local health system gamit ang konsulta primary care package ng PhilHealth. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. May tama ka sa loto. Ating silipin muna mga kasama, resulta ng drone ng PCSO kahapon na hindi po umurong sa pagtulong. Alas 2, Swertres lumabas sa 155, samantalang 5 PM naman, Swertres 656. 9 PM, Swertres 614, samantalang 4-digit naman alas 9 kagabi lumabas, 998, 186, ang tumoy 186. Sa milyones na pa-premyo 642, nasa 41.5 million ang jackpot prize. Winning combination natin na 20, 30, 11, 07, 36, 01. 649 naman, nasa 39.6 million ang jackpot prize. Winning combination natin na 08, 44, 42, 32, 12 at 27. Sa 658 naman, nasa 128 million ang jackpot prize. Winning combination natin na 04, 21, 41, 40, 39 at 52 mga kasama. Congratulations sa nakakuha ng tumpak na winning combination na yan. Talagang kayo po ay magiging milyonaryo. Good morning sa mga nakatutok pa rin po sa atin kay Ma'am Kadigya Rahman Abdullah, kay Sukarno Andong ng Pinaring at kay Samsudin Mama Saunda sa Ligwasan SJ BARM at kay Tarhata Abbas Abdullah, good morning, at kay Rihanna Samad ng Kuwait mga kasama. Balitang Showbiz. Dakwa natin sa Radyo Man Daisy update naman dito sa mga Marites. Super happy si pop rock royalty Yeng Constantino ngayon. Super kilig at tila nakikiliti nga siya dahil sa collaboration nila ni Coco Martin. Si Yeng lang naman ang natatanging nagbigay boses sa theme song na isinulat mismo ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco para sa serye nitong Si Gabo. Kasama syempre si prime actress Julia Montes. Chika nga ni Yeng, natanggap niya ang kanta na meron ng lyrics at melody. Kaya naman napawaw siya dahil tila singer-songwriter na rin daw si Coco. Kwento pa ni Yeng, pinayagan siya na galawin at lagyan ng sarili niyang timpla ang kanta na nagustuhan naman daw syempre ni Coco. Kasama mo sa DXMY 90.9 Radio Man Daisy Mangud, Tatak RMN. Unang radyo, unang balita. Salamat Radyo Man Daisy update sa mga Marites. Good morning kay Sir Dutch Aragasi sa RH9. Nakikinig na nanonood po sa atin. Susunod na si Radyo Man SM Erwin Kabilbigan at Radyo Man.webs abang sa programang Straight to the Point. Araw po ng Wednesday, makulimlim sa labas nating himpilan. Parang nagbabadyang ulan kaya ingat sa mga estudyante magdala ng payong, kalo at kapote. Ating naging partner this morning si Radyoman Danilo Malaran at si Radyoman Eric Ricardo Madamba Jr. Ito po yung Radyoman Michael Aswan, Tatak Ariman.